government aid sa mga apektadong residente ng Bulkang Mayon. Ating aalamin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Asik Irene, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Joey. Magandang tanghali din po sa lahat ng subaybay ng inyong programa. Asek, una po sa lahat, kamusta po ngayon yung koordinasyon ng DSWD sa mga LGUs sa Bicol Region, partikular na po sa mga barangay na apektado ng pag-alboroto po ng Bulkang Mayon? Alam mo, Asik Joey, puspusan pa rin po yung ating coordination with the various local government units na apektado nitong pag-aalburuto ni Mount Mayon. Sa katunayan, last week nagtungo nga po tayo ng Albay at nakausap po natin ang provincial governor, gayon din po yung mga mayors ng Kamalig, ng Malilipod, gayon din ng Tabaco City, and iba pang mga LGUs. And nagkaroon sa pagpupulong po natin sa kanila, nalaman po natin ano yung pangangailangan at ano pa yung mga karagdagang tulong na may papaabot ng DSWD. Gayon din po, umikot tayo sa mga evacuation centers para makita rin yung pong sitwasyon ng ating mga internally displaced populations o yung mga lumikas po mula sa permanent danger zone at nagtungo nga po sa mga designated evacuation centers. So dito po kasama natin ang mga local government officials to ensure na maayos po yung kalagayan ng ating mga kababayan at na ipoprovide yung kanilang mga pangunahing pangangailangan. So in terms of coordination ay maayos po yung naging sistema na isinagawa natin na kung saan may period po na magpo-provide ang local government units ng tulong sa kanila pong mga nasasakupan, and then may period din po kung kailan papasok ang DSWD to augment the resources of the local government units. Minabuti natin na isaayos ito para hindi magkaroon ng duplication and maging systematic and orderly ng goods so that all those who have been affected will be served, Asik J. Asek, dun sa pakikipag-usap mo sa iba't ibang ahensya nung pagdalaw mo nung nakaraang linggo, ano yung sinabi nilang kailangan nila sa ngayon? I understand nagdagdag din ang DSWD ng family food packs, pero ano pa raw yung kailangan nila sa ngayon? Well, that's correct. Nung nga po nagkaroon ng pagpupulong si Secretary Rex Gatchalian with the provincial government and the local chief executives, sinabi natin na meron po tayong nakapreposition na goods, that's around 140 to 150,000 family food packs. But nagbigay po ng kautusan si Secretary Rex Gatchalian na dagdagan pa po ng another 100,000. Bakit po natin dinagdagan yung ating stockpiles? Alam niyo po, in 2023, nung nag-alburuto ulit itong si Mount Mayon, ay umabot sa Indonesian in a 6 months period. So, using that as reference, ay minabuti po natin na handa na yung mga resources na kakailanganin. Kaya we made sure that sufficient stockpiles are in place sa Region 5. And gayon din po, napag-usapan na mag-provide tayo ng karagdagan na intervention, which is yung cash for work activity. Dito po kasi na-articulate o na-convey ng mga ibang mga local chief executives na may mga farmers and fisher folks na affected nito nga pong pag-aalburuto ni Mount Mayon. So para naman po magpatuloy yung kanilang pamumuhay ay magpo-provide nga po tayo ng cash for work na kung saan maaari po silang magtanim doon sa mga vacant spaces malapit sa evacuation centers, o ayusin po yung lugar doon sa evacuation center para maging fully functional yung mga water and sanitation health facilities, magkaroon ng maayos na source ng tubig yung ating pong mga IDP. So, yan po yung nakita natin na paabot sa mga kababayan natin na naapektuhan. Batay na rin doon sa ating pong pag-uusap at konsultasyon with the local officials.
Nabanggit nyo, Asek Irene, nasa 140,000 to 150,000 family food packs yung na preposition. Tapos pinadagdagan pa ni Secrex ng 100,000. Sapat na ba ito? At kailan tayo magre-reassess kung kailangan pang dagdagan itong stockpile na ito? Well, yes, as Joey, as of 6 a.m. this morning, nasa around 191,000 family food packs na yung current after our commitment noong pong last week na dagdagan yung current stockpiles. And of course, meron na rin po tayong na-release doon sa mga local government units. Now, alam nyo po, ang DSWD hindi lang naman po naghahanda ng food packs and non-food items kapag may mga kalamidad. Araw-araw po, nagpo-produce tayo ng mga food packs, nagpo-procure tayo ng mga non-food items para, again, maging handa tayo for any eventualities. Kung halimbawa tumagal po, maging protracted itong epekto ng pag-aalboruto ni Mount Mayon, ay nakahanda tayo to augment the resources of the local government units. Sa katunayan nga po, yung national stockpile natin ay nasa mahigit 1 million family food packs na. So kung kinakailangan na magpahatid pa tayo ng karagdagang food packs, ay ready naman po ang DSWD. Let me correct myself, nasa mahigit 2.5 million family food packs na po ang current stockpile natin nationwide. Nabanggit niyo rin kanina, as phases yung response, LGU, tapos papasok eventually yung DSWD. Kaugnay naman sa pondo, mula sa standby funds ng DSWD, magkano po yung agad na inilaan para sa mga pangangailangan po ng mga apektadong residente at magkano po yung nagamit na kung may nailaan na tayo, magkano na po yung nagamit? Well, as Joey, batay doon sa ating General Appropriations Act of 2026, ang Quick Response Fund ng DSWD ay na-increase, at yan nga po ay nasa 3 billion pesos na from the previous year's 1.25 billion pesos. Ang ibig sabihin po nito, mas marami at mas magiging mabilis yung pong tulong na maipapaabot natin sa ating mga kababayan na maapektuhan ng mga iba't ibang mga kalamidad. Of this amount ay of course hindi pa ito hindi pa ito nabawasan sapagkat meron pa naman tayong mga stockpiles kasi from last year's stockpile meron tayong mga nasa mahigit 2 million nung nag-umpisa tayo ng taong 2026 ay nasa around 2 million yung ating national stockpile, and meron pa tayong mga karagdagan ng mga non-food items na nakapreposition din sa mga iba't ibang mga warehouses natin. So ito yung kasalukuyan ay ginagamit ng DSWD. But sabi ko nga po, hindi lang naman tayo naghahanda kapag may mga kalamidad. So once our funds are available and pwede na tayong mag-draw down from our framework agreements, ay makakapag-procure tayo ng karagdagang mga raw materials na gagamitin dito sa isinasagawa natin na pagre-repack ng mga family food packs para matiyak na yung current stockpiles pa natin ay madagdagan, and again maging available ito in case nga po nakakailanganin ng additional support from the DSWD. Bunsod, Asek, nitong latest episode ng pag-alboroto ng Mayon, meron ba tayong datos kung ilang pamilya yung nasa evacuation center at meron bang nanatili even before this latest episode, at kamusta po sila? Well, batay po sa aming 6 a.m. monitoring, ASEC, ay nasa mahigit 1,100 families or an equivalent of more than 4,000 individuals ang apektado nitong pag-aalboruto ng Mount Mayon. Sa kasalukuyan, meron pong 14 na evacuation centers na kung saan may ina-accommodate tayo na mahigit 1,100 na mga families or more than 4,000 individuals. Meron din po kasing 15 families or an equivalent of 48 individuals na nanunuluyan naman po dun sa mga tirahan ng kanila po mga kaanak.
Alam mo, as Joey, no, nung tayo umikot sa mga evacuation centers last week, ay maayos po yung kalagayan ng ating mga kababayan, and nakita rin natin yung mga evacuation centers ay talaga namang pong napapangalagaan yung pong welfare ng ating mga internally displaced persons from the various sectors. So ito po yung isa sa mga kadahilanan kung bakit nga talaga tayo din bumisita para ma-ensure na yung mga pangangailangan nga ng ating mga kababayan ay naipro-provide po. Sa pakikipag-usap nyo sa mga LGU, ASEC, sa tingin nyo po ba madadagdagan pa yung mga apektadong individual o yung mga pupunta sa evacuation center kung magpatupad pa ng evacuation yung mga LGU, lalo't kung titindi pa yung aktibidad ng bulkan? Tama ka dyan, as Joey, doon sa ating konsultasyon kung with the local officials, kung lumala nga po yung sitwasyon at yung pong bilang ng mga individual o mga pamilya na kinakailangan ilikas ay hindi lamang within the 6-kilometer permanent danger zone, but mag-increase pa yan to 8 or 10, 15. Definitely tataas po yung bilang ng mga apektado at tataas din yung mga bilang ng mga pamilya na kinakailangan po nating ilikas. On the part of the DSWD, as I've earlier mentioned, we're ready to provide the necessary support to the local government units, and that's the commitment that our secretary has conveyed to the local chief executives, na kung maging mas lumala, maging protracted yung epekto nitong pag-alburuto ng Mount Mayon, ay nakahanda po kami na umalalay po sa kanila. Worst case scenario, ASEC, sakali pong volcanic eruption, ano po yung funds ng DSWD? Kasi ngayon, nagbibigay tayo ng assistance sa mga evacuation center. Pero kapag talagang maging violent yung eruption, paano po maiiba yung pag-action po ng DSWD? Well, as Joey, it's the same response that we will be providing based on the mandate of the department, which is to provide augmentation support to the local government units. Alam naman po natin na ang mga local government frontline in service delivery, dahil ang social welfare is a devolved function, and ang DSWD naman po ay nakahanda to again augment the resources and provide technical assistance. But ngayon nga po, because of the implementation of the Buong Bansa Handa program, yung ating nga pong mga family food packs and non-food items ay nakapreposition na on the ground. Yan ay pwede nating dagdagan kung kinakailangan pa ng karagdagang resources. And at the same time, yung mga deployment ng ating mga personnel ay of course ina-assure natin para makapag-assist sa mga local government units. Likewise, yung ating pong mga specialized disaster equipments ngayon pa nga lang po ay nakadeploy na rin, particularly our mobile kitchens, and yung pong water treatment tank natin ay nakadeploy na rin para makapag-provide nga po ng karagdagang kababayan natin na naapektuhan. So mas i-strengthen pa po natin, of course, yung ating pong collaboration with local DRM officers and other government agencies involved in disaster response operations and humanitarian action para maging mas at effective yung pong pagpapaabot natin ng tulong sa ating mga kababayan na maapektuhan. Ilang beses na rin na pag-uusapan, ASEC Irene, yung permanenteng paglilipat sa mga taong nasa labas ng 6-kilometer danger zone. So ano yung magiging tulong ng DSWD sakaling ipatupad dito? Actually, as Joey, yung mga evacuation centers ng mga local government units, particularly doon sa Tabaco, doon sa Ginubatan, and Malilipot, yung mga naikutan po nga namin, maayos po actually yung mga itinayo ng mga local government units ng mga evacuation centers. Hindi po ito mga escrows, ito po ay talagang separate building established by the local government units. Kumpleto po yung mga rooms. In fact, may mga fully functional na mga water and sanitation health facilities. Maayos din po yung kanilang mga women and friendly spaces. Ngayon po ang ginawa natin
natin on the part naman of the DSWD na mahagi rin naman tayo ng mga modular tents para doon sa mga rooms ng mga evacuation centers ay magkaroon rin naman po no ng mga separate spaces yung bawat pamilya na pansamantala nga po ay nanunuluyan doon sa mga designated evacuation centers nila. And likewise, nag-provide rin tayo no, ng mga non-food items. So ito po, palagian natin gagawin doon sa mga kababayan natin na naapektuhan, and we'll continue to monitor the situation. Yung aming pong mga disaster focal at mga staff dyan sa Region 5 ay lagi rin naman pong umiikot at minomonitor yung sitwasyon para yun nga po matukoy natin ano pa yung mga karagdagang tulong na maaari po nating maipabot, and of course to sustain the interventions that we have been providing. In some areas may barangay din po tayo na tinulungan, nagbigay tayo ng mga family tents kasi may open space sila. So ito naman ay sinet up natin yung mga family tents natin para maayos din yung panunuluyan o yung area na titirang mga IDPs. Mhm. Bilang panghuli na lamang, Asek Irene, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan sa Bicol Region na apektado po ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon, pati na rin po sa mga kamag-anak nila na nakatira sa ibang probinsya na nag-aalala sa kanila. Well, as Joey, of course, ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD ay tiyakin na una, walang paggutom sa gitna po ng kalamidad, and tiyakin na maayos po yung kanilang sitwasyon, and yung nga pong kanilang interes at yung kapakanan ay naisasang-alang-alang. So ito po ang ginagawa ngayon ng DSWD. Kung kaya nga po, ito ang lagi nating binabanggit sa ating mga kababayan na makinig po tayo sa mga abiso o paalala ng ating pong mga local officials. Tiyakin na kapag sinabi po na lumikas tayo, ay ready tayo na lumikas dahil ito po ay para mapangalagaan at maprotektahan po kayo at maiwasan po yung any casualties. Hindi nyo po kinakailangang mag-alala kung kayo po ay magtungo sa mga evacuation centers sapagkat sapat naman po ang ating mga resources. We could readily provide your needs para sa pagkain, para sa hygiene kits, sleeping kits, pati mga family kits. Ang DSWD naman po ready at nakaantabay po para tulungan ang mga local government units. Sa amin po sa DSWD, lagi rin namin pong tinitingnan ang kalagayan ng bawat sektor para mai-provide po namin yung pong pangangailangan ng sa inyo. Again, makipag-coordinate po tayo sa ating pong mga local officials for more coordinated, seamless, and ordered distribution of food and non-food item government. Sa amin po sa DSWD, ang bawat so hindi nyo po kinakailangang mag-alala, kayo po ay tutulungan ng aming pong ahensya. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Thank you, ma'am.